Lisa, it's now time for our Green Planet segment. And of course, from the seas, which we discussed earlier, we now take you to the mountains dahil mayaman din ang Pilipinas, siyempre when it comes to kabundukan. Ngayon naman po, titignan natin ano nga ba ang mga dangers na dinadala ng excessive or abusive mining. Mining, after all, is contributing to, of course, any country's economy. But don't forget that if you do it too much, you face dangers of your own, especially when it comes to situations like landslides. Kaya ngayong umaga, pinifeature naman po namin ang isang organisasyon na tinatawag na Alianza Tigil Mina. Silipin po natin ang kanilang mga advocacy and of course the activities to stop excessive or abusive mining. Please watch this. Ayon sa World Watch Institute, the Mineral Policy Center at Greenpeace International, isang malaking banta ang pagmimina sa 40% ng kagubatang natitira sa mundo. Nasa 18% na lamang ang natitirang kagubatan sa Pilipinas at 6% nito ay maaaring mawala dahil sa pagmimina. Dahil dito, ang mga natural na kayamanan ng bansa ay maaaring mabura na. Large-scale mining poses a threat to two very distinct land uses. That's yung protected areas at saka yung ancestral domains. And when we talk about, pag pinag-usapan natin itong forest areas at ancestral domains, meron dalawang sektor ng mga nasa kanayunan na naapektuhan yan. Yung mga naninirahan sa bundok o kagubatan o forest dwellers at yung mga katutubo. But essentially, kapag kasi may large-scale mining din, sa aming pagsusuri, napakalaki ng impact nito sa agrikultura, sa patubig, sa kalikasan, at sa karapatang pantao. By nature of the operations, at doon sa pamamaraan na gustong gawin ng mining industry dito sa Pilipinas, open pit ang kanilang gagawin. Mahirap yan dito sa Pilipinas sa maraming kadahilanan. Una, archipelago tayo. Bundok, dagat at kapatagan yung karakter ng ating lupain. Pero sa nature ng karakter ng bansa natin na archipelagic, mahirap magkaroon ng open pit mining dito. Pangalawa, typhoon belt tayo at nasa Pacific Rim fire belt tayo. Prone to large na maraming ulan, malakas na hangin, bagyo at yung pagputok ng bulkan. At yan yung naging dahilan sa mga mining tragedies sa nakaraang dekada. Grabe ang pag-ulan natin at hindi kaya ng mga dams sa mga mining companies. So, and then, given the nature ng ating ekonomiya na agrikultura, 60% of our economy is agricultural, more than 1/3 of our gross domestic product, yung ating mga produkto, ay nakabase sa agrikultura, pangingisda, yung mga ganyan. Yung pagdating ng malaki ang pagmimina, maapektuhan niya itong mga bagay na ito. Kaya itinayo noong 2004 ang Alianza Tigil Mina o ATM, isang advocacy group na naglalayong itigil ang masasamang epekto ng malawakang pagmimina sa bansa. It's either cultural displacement dahil yung kultura ng mga katutubo, madi-display sila, mawawala yan. Then there's social division in the community, maraming ayaw sa mining, may mga gusto, so nakakapag-away. The health issues, water issues, kasi kahit ang mining napakatakaw niyan sa tubig, kailangan ng maraming tubig. So imbis na pang irigasyon o gagamitin pang agrikultura, kakailangan ngayon ng mining operations, yung napakaraming tubig. Bagamat Tigil Mina ang pangalan ng kanilang alyansa, hindi naman sila tutol sa lahat ng uri ng pagmimina. Gusto namin linawin, hindi sa ayaw namin sa lahat ng klase ng pagmimina. Alam namin yung kahalagahan ng mineral at ang papel nito sa pag-unlad at sa industrialisasyon. So, maaring magkaroon ng pagmimina, pero ang aming isinusulong ay yung tinatawag na small-scale mining, na nasisiguro natin na yung pagmimina ay napupunta sa kapakinabangan ng mga komunidad at ginagamit natin. Iba pang alternatibo sa large-scale mining ay agroforestry at fisheries and coastal resources development. At ang pinakamahalaga, sa bawat advokasya, mayroong aktibong partisipasyon ng bawat Pilipino.
dagdagan yung ating kaalaman tungkol sa issue. Pag-aralan yung issue, magtanong sa, kung may mga probinsya kayo, tanungin nyo sa mga probinsya nyo kung meron bang pagmimina dyan at ano ang impact nito. At tanungin nyo yung mga kamag-anak nyo doon at makilako kayo sa mga konsultasyon. Kasi kung gusto nyo talaga ng pagmimina at may pakinabang kayo, tingnan nyo kung ano rin yung maaaring mawala at epekto nito sa atin. Pangatlo, kung gusto nyo tumulong talaga, may kampanya yung Alyansa Tigil Mina tungkol sa bagong batas. May mga kampanya na gustong pangalagaan ng karapatan ng mga mining affected communities at kung nandoon kayo sa mga communities na ito, kung kayo ay taga Nueva Vizcaya, Zambales, Mindoro, Marinduque, Zamboanga o yung iba pang lugar na may mina, pwede kayong makipag-ugnayan sa aming opisina at pwede namin kayong bigyan ng mga materials. Pwede rin silang sumulat sa kanilang mga congressman at mga obispo kung ano yung kanilang mga saloobin. Kung porsyento lang ang pag-uusapan, higit 100 ang binibigay ng Pinoy para iligtas ang kalikasan. There you have it, attorney. 1 full hour again of so much information. At syempre, napakagaling talaga ng mga guests natin. Yeah. Everyone from, again, the Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia, for the Soroptimist International Club of Bulacan, and of course, the Philippine Air Force Ladies Club. Maraming salamat po for taking time out and being with us this morning. At pwede din po kayo makisali sa aming mga chikahan dito everyday actually, or ng kada Wednesday. Basta mag-email kayo sa chicamatters@ndni.tv. At doon naman po sa mga gusto sumulat tungkol para sa Legally Yours Attorney Maris, pwede po kayo sumulat sa Legally Yours Attorney Maris, care of Chica ND and 4 Broadcast Complex, Diliman, Quezon City. And check mo na. May greeting ka? Yeah. Thank you sa iyo. Advance happy birthday gift. My beautiful friend. Anytime, attorney. And of course, thank you to our sponsors as well, Parks and Wildlife for our venue, Wella Steel Corporation for a set. I would personally like to thank Benefit Style Salon. They have branches in Eastwood City and in Timog Ave, Quezon City. Kita-kita tayo tomorrow, 8 o'clock ng umaga, dito lang po sa NBN4 for your daily dose of chikahan. Ako po si Isa Liton. I'm Attorney Maris Manalo. And this has been Chika. Bye!